So sisters, welcome back again sa ating sharing for bread of God. In the name of the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Amen. Lord, nagpapasalamat ako sa iyo sa pagkakataon na ito na ibinigay mo sa akin upang makalinay-linay sa pagbasa sa Bible at aking naunawaan at aking ibahagi sa aking mga kapatid. Panginoon, maraming salamat sa mga grasya ng kaalam at pag-uunawa na ibinigay mo sa akin at sa pagtulong mo sa araw-araw na lahat at sa ambit ko sa tinatawag na iyong kabutihan, sa iyong mirakulo sa kabuhi ko. Maraming salamat, Panginoon Hesus. Lord, thank you so much sa lahat ng bagay sa buhay ko mula noon hanggang ngayon. Lord, maraming salamat. Amen. So brothers and sisters, today babahagi ko sa inyo ang nakasulat sa Pahayag chapter 20 verse 1. Ito yung tinatawag na ang 1,000 taon. So ano bang nangyayari sa 1,000 taon after 1,000 years, no? So titingnan natin, babasahin natin dito dahil dito makikita natin ang mga pangyayari after 1,000 years, no? Dito sa verse 1, pagkaraan ng nakita ko ang isang anghel na bumaba mula sa langit. Hawak ang isang malaking kadina at susi ng banging walang hanggan ang lalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ang Diablo o Satan at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon. So yes, di ba mga kapatid, so noong unang panahon sa kwento, hindi lang kwento dahil noong panahon di pa natin alam yung tinatawag na buhay espirituhanon, no? 'Di ba? Sa ngayon na naman sa panahon ni Jesus Christ ng tinatawag na Holy Spirit na nasa atin. But noong panahon nila ni Noah, panahon nila ni Moises, Spirit ng Father, Heavenly Father, no? Hindi pa si Jesus pakatao noon. So nandoon yung devil at saka yung tinatawag na si Satan nung panahon na yun. So ito pala ang nangyari sa kanila nung after 1,000 years ago na nangyayari sa kanila, ano? At inihagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim. Saka sinarahan at tinatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya pa sa bansa hanggang di matapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nooy, papalayain siya sa loob ng maikling panahon. Yes, brothers and sisters, atin talaga aasahan yun. Yung panahon nila ni Moises, panahon nila ni Noah, sa Heavenly Father pa, yung devil at saka yung si Satan, so nakagapos na yan sila, na itabi na yan sila, kumbaga gimpriso na sila ng mahal na Diyos, no? Andin di ba bumaba si Jesus Christ, ito na yung ating ang present sitwasyon sa spiritual life natin, si Jesus Christ na yung kasama natin. So ibig sabihin after 1,000 years, no, na nakagapos itong ng mga bad spirit noong unang panahon ng Diyos na Ama, ay ito sila ay palayain sa loob ng maikling panahon. So ganon mga brothers and sisters, it means bago magdating ang tinatawag na second coming ni Jesus Christ, ito sila ay lalabas. Ito ang lahat ng kasamahan ay lalabas. Ipagpatuloy natin sa verse 4. Nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpapatuo tungkol kay Jesus at pagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa larawan nito, ni tumanggap man ng tatak ng halimaw sa kanilang noo. Sa kamay, binuhay sila upang magpaharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. So ulitin natin mga kapatid. Uulitin natin. No, napakaganda ang nakasulat dito. Ito siya ay
vision ni Juan sa kay Jesus Christ, no? Pinakita ni Jesus Christ sa kanya, ni Jesus Christ kay Juan sa vision niya ang mangyayari at ang mangyayari sa huling panahon. So ulitin natin dito sa verse 4, nakakita ako ng mga trono at ang mga nakaluklok doon ay binigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga pinugutan dahil sa pagpatutuo tungkol kay Jesus at paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw o sa kalarawan nito, ni tumanggap man lang ng tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Binuhay sila upang magharing kasama si Kristo sa loob ng 1,000 taon. Yes mga kapatid, ito ho yun napakalalim na dapat natin uunawain. No? So after 1,000 years na nakulong yung mga tinatawag na mga bad spirit noon, si Satan, yung mga ang Diablo, no? After 1,000 years. So after that, ang 1,000 years ay ito naman yung mga tao na makakasama ni Kristo. Ito na ho yun yung panahon ni Jesus Christ as a present for now, na kumbaga itong panahon ay ang nanampalataya kay Jesus Christ, ano? Ito sila ay makasama ni Jesus Christ sa loob ng 1,000 taon. So ibig sabihin, ang after 1,000 years na panahon ng Diyos na Ama, na naging si Jesus na at ang Diablo at saka si Satan ay ginapos. But after 1,000 years, ito sila ay kumbaga ilalabas din sila sa loob ng maikling panahon. But kasama naman ng mga tao si Jesus Christ. Ito ho yun, kung sino na nampalataya kay Jesus Christ at a present na situation for nowadays, ito ho yung tinatawag nga espiritu ng Diyos na buhay na si Jesus Christ. So 1,000 years din na nabubuhay nakasama si Jesus Christ na Diyos na buhay, no? So ipagpatuloy natin ang pagbabasa. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Bubuhayin ang iba pang mga patay pagkaraan ng 1,000 taon. So, yun na nga mga kapatid. After another 1,000 years, yun na ho yung paghukom. Bubuhayin ang mga patay, kasama na natin sila na hahatulan ng mahal na Diyos. Kasi after 1,000 years na nakagapos si Satan kag ang Diablo, after 1,000 years din na makasama natin si Jesus Christ, like now, no? Like now, nakasama natin na nampalataya tayo kay Jesus Christ. So, ito yung unang pagkabuhay ng mga patay, no? Na pagkaraan ng 1,000 taon. Yes, kasi si Jesus Christ ang pinakaunang nabuhay sa mga patay. Siya yung pinakaunang saksi na nabuhay ang isang patay, si Jesus mismo, no? So ipagpatuloy natin. Mapalad at pinagpalang lubos ang mga nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ng Mesiyas at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So ibig sabihin mga kapatid, kung ikaw ay nabuhay sa ilalim ng espirituhanon na kabuhi kasama si Jesus Christ, ikaw ho ay mananatiling bibigyan ng pangalawang buhay sa loob ng pagdating ng second coming ng Jesus Christ. So napakadali unawain after 1,000 years na kinulong ang devil at saka si Satan, yun ang buhay na tinatawag na buhay bago si Jesus Christ naging tao. So after 1,000 years na yun na nakakulong sila, ang paminsala sa mundong ito ay bunga ng tao. Tawhanon na buhay dito sa mundo. Kasi kung nandyan si devil at nandyan si Satan, more and more wars ang mangyayari na kasamaan sa mundo. Ngunit sila ay nakakulong. So kasama kasi natin within 1,000 years si Jesus Christ sa present now, kung ilang taon ka man, at the present now, kasama natin si Jesus Christ. Ito yung kasalukuyan na 1,000 years na lumalaban tayo sa agos ng buhay sa mundo kasama si Jesus Christ.
kasama ho natin siya sa nananampalataya at nakakilala sa Kanya, sila ho ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi na nila maranasan ang pangalawang kamatayan. Lagi nating tatandaan na ang unang pagkabuhay si Jesus Christ is siya ang pinakaunang nabuhay sa mga namatay. So ipagpatuloy natin, dito makikita natin ang pagkatalo ni Satan. Dito makikita natin ito sa Pahayag 20 verse 7. Pagkatapos ng 100 years taon, palayain si Satan, lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan. Angkog at maog, titipunin niya sila ni Satan at isasama sa pakikipagdigma. Kasindami ng buhangin ng sabing dagat ang hukbo nito. Kumakalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ng kuta, ang hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Mga kapatid, naunawaan niyo ba ang nakasulat sa Bible? After 1,000 years, again, ito na yung 2,000 years, ito na yun. Kasi kinulong sila ng 1,000 years ago. Tapos kita ay kasama natin si Jesus Christ ng 1,000 years ago rin. Pero papalayain na sila. Ito na ho, nalalabas sila. Ito na rin ho ang nangyayari ngayon sa mundo ito. Ang mga country, napakaliwanag ho. Pagkatapos ng 1,000 taon, palayain si Satan, lalabas siya upang dayain ang mga bansa sa buong sanlibutan, angkog at mukog. Titipunin sila ni Satan at isasama sa pakikipagdigma. Kasindami ng buhangin sa tabing dagat ang hukbong ito. Kumakalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng mga hinirang ng Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ano bang pinakamamahal na lungsod ng mahal na Diyos? Tatandaan ninyo, basahin ninyo sa Pahayag ang buong kasaysayan, and then sa Isaias sa chapter 40, sa na paraan malalaman niyo kung anong bansa ang pinakamamahal ng Diyos. Yun kikita natin mga kapatid sa Isaias 42 verse 6 to 7, na ang Israel ang binigyan ng kapangyarihan sa buong daigdig na siya ang magpairal ng katarungan. So makikita na natin sa ngayong panahon mga kapatid ang nangyayari. Ang Israel, kakampi niya sa ngayong panahon yung Amerika, So siya yung kakampi natin, kumbaga kakampi ng bayan ng mahal na Diyos yung Amerika. But darating ang panahon mga kapatid, kaya nga dapat bigyan nyo ng pagkakataon ng pagbasa ng Bible upang maunawaan at makapaghanda ho kayo. Marami pa ho tayong pagditiis at paghihirap na tatanggapin sa mga taong hindi mamamatay sa tinatawag na natural na pagkamatay dito sa mundo, ay yun yung mga tao na makaranas talaga sila ng tinatawag na kamatayon sa paghihirap. Kahit ako mga kapatid, kahit ako'y nangangarap ako na masalubong ang mahal na Diyos, Kahit ako'y nangangarap ako ng ganon, pero mas lalo akong humahanda sa mga ganong bagay dahil may pangarap ako na makapasok sa bagong langit at bagong lupa. So sa ngayong panahon mga kapatid, nakikita na natin ang sitwasyon. Darating ang araw na wars pa dyan ang mangyayari. Sobra pa ho ang mangyayari dyan. That is the sign na malapit na ho ang second coming ng mahal na Diyos. So kailangan natin paghandaan ho yun. So mga kapatid, sa aking theory, sa aking sariling pag-uunawa, darating ang araw kasi mismo dito na mag-iipon-ipon ang mga hari. Ano ba mga hari? Di mga country, dahil paligiran nila ang bayan ng mahal na Diyos. Ano ba ang bayan ng mahal na Diyos? Sino ba ang bayan ng mahal na Diyos? Di ba ang Israel? So darating ho ang panahon na pag-iipon-ipon yung mga hari, mga country, at pagtulungan nila ang bayan ng mahal na Diyos. Yun ho ang mangyayari sa ating tinatawag na darating na mga panahon. So ipagpatuloy natin muna at ang diablong nandaya sa kanila ay titipon sa lawang apoy
at asopre na ipinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta pagkasama silang pahirapan araw at gabi. So gano'n na, manalo naman talaga si Jesus Christ, ano? Babasahin ko muli sa chapter 20 verse 9. Kumalat sila sa buong sanlibutan at pinaligiran ang kuta ng hinirang na Diyos at ang pinakamamahal niyang lungsod. Ngunit bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Yun nga ho mga kapatid, no? Bumaba ang apoy mula sa langit at tinupok sila. Ganun ho talaga mangyayari mga kapatid. Ano ho yun? Kasi napaka-imposible. Bumaba ang light. Ang way. Yun na ho yun. Ano ba ngayon ang nahuhulog sa mga langit? Diba mga apoy, mga asopre, mga ano yan dahil sa mga balas, dahil sa mga missiles na nangyayari. Ganon talaga ang mangyayari mga kapatid. Mas lalo pa ho natin paigtingan ang pagbasa nito. Next video ko, uunawain natin muli ang pagkatalo ni Satan. Kung ano ba ang kanyang paraan, bakit siya ay natalo at kung paano tayo ay magtatagumpay. Dito makikita natin ang huling paghuhukom. Ito na ho yun, ang huling paghuhukom after 2,000 years. See you again mga brothers and sisters sa next video ko. Maraming salamat sa pananatiling laging pangkinig. I hope na marami pa tayong maunawaan at mababasa uli. Babasahin natin muli ito mga kapatid sa next video ko, ang chapter 20 verse 7, kung paano natalo ang Satan at ang huling paghukom. Amen? Lagi nating tatandaan, magbalik loob tayo sa mahal na Diyos kasi darating at darating ang second coming. Amen? Amen.